Sa gitna ng nakakapasong init ng isang liblib na hasyenda, isang batang kasambahay ang nakarinig ng daing ng tao mula sa maisan. Nang kanyang siya sa atin, natagpuan niya ang isang matandang babae na nakatali na parang panakot-uwak, nag-aagaw buhay at tila kinalimutan na ng lahat. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbunyag ng isang malupit na kwento ng pag-abandona ng pamilya at tahimik na manipulasyon na sa loob ng maraming taon ay unti-unting bumura sa pagkatao ng babaeng iyon. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagkatuklas na ito ay gigising sa mga alaala, lihim at ugnayan ng dugo na matagal nang nakalibing sa ilalim ng bigat ng katahimikan. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood, magpapatuloy tayo. Ang init ng Abril ay bumabalot sa Hacienda Santa Elena na parang isang mabigat at walang awang kumot. Pinunasan ni Ana ang pawis sa kanyang noo habang isinasampay ang mga puting kumot sa likod bahay. Ang kanyang maliliksing daliri ay maingat na naglalagay ng sipit sa bawat isa. Ang tela ay sumasayaw sa mainit na hangin na nagdadala ng amoy ng hinog na tubo. Napabuntong hininga siya, umaasang matapos na agad ang araw na iyon. Halos alas 3 na ng hapon, ang pinakamasamang oras, tumingala si Ana sa langit na walang ulap at panandali ang inisip kung ano kaya ang pakiramdam na nasa loob ng mga naka-aircon na silid ng malaking bahay. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pantasya at muling itinuon ang pansin sa trabaho. Ang Hacienda Santa Elena ay maringgal na nakalatag sa paligid ng Bacolod City sa puso ng Negros Occidental na napapaligiran ng kilometro-kilometrong mga plantasyon na tila walang katapusan. Ang tubuhan ang nangingibabaw sa tanawin na parang isang imperyo ng luntian at ginto na marahang umaalon kapag umiihip ang hangin, lumilikha ng palagi ang bulong na naging tunog na ng lupaing iyon. Ang ari-arian ay may kasaysayang nakaukit sa bawat ladrilyo, sa bawat daang taong puno, sa bawat tarangkahang kinupas na ng panahon. Ilang henerasyon ng pamilyang Santos ang isinilang, lumaki, umibig at yumao sa mga lupaing iyon na nag-iwan ng kanilang mga nakikita at di nakikitang bakas sa lahat ng dako. Ang malaking bahay ay isang malinaw na patunay ng mga panahon ng kasaganaan. Isang marangyang gusaling kolonyal na puti ang pintura na kumikinang sa ilalim ng araw na parang gawa sa marmol. Ang matataas na bintana nito na gawa sa madilim na kahoy na nilikha ng mga artisanong wala na ngayon ay elegante ang pagkakaiba sa mga mapuputing pader. Ang malalawak na beranda ay yumayakap sa gusali na parang mga bisig na nag-aanyaya, nag-aalok ng lilim at presko sa mga pinakamainit na araw. Ito ay isang bahay na nag-uutos ng respeto, na nagsasalita ng kapangyarihan at tradisyon at lubos na kabaligtaran ng mga kamalig na nakakalat sa ari-arian, mga gusaling praktikal at walang palamuti kung saan nagaganap ang tunay na buhay ng hasyenda araw-araw. Halos 2 taon nang nagtatrabaho doon si Ana mula nang iwan niya ang Iloilo City isang maulang umaga. Nang Marso, dala lamang ang isang lumang maleta at pusong puno ng pag-asa para sa isang mas magandang buhay. Sa edad na 23, nangangarap pa rin siya ng mga bagay na tila napakalayo para abutin, ngunit ang trabaho sa hasyenda ni Senyor Ferdinand ay kahit paano'y nagbibigay sa kanya ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo, 3 beses na pagkain araw-araw at isang maliit na sahod na regular niyang ipinapadala buwan-buwan sa kanyang inang may sakit na naiwan. Hindi ito ang buhay na inakala niya para sa kanyang sarili noong bata pa siya at mataas ang pangarap, ngunit ito ay isang marangal na buhay at may halaga iyon. Nang isabit niya ang huling kumot sa sampayan, inaayos ang mga sipit na kahoy upang matiyak na hindi tatangay ng hangin ang mabigat na tela. Narinig niya ito. Isang mahinang tunog, halos hindi marinig sa gitna ng lahat ng ingay ng hapon na nagmumula sa kung saan sa kabila ng sampayan sa direksyon ng maisan na nasa kabilang panig ng ari-arian kung saan bihirang may pumunta sa panahong iyon ng taon. Biglang huminto si Ana, nanigas ang kanyang katawan sa paraang hindi niya maipaliwanag, ikiniling ang ulo na parang isang alertong hayop na sinusubukang tukuyin ang isang hindi nakikitang panganib. Ang hangin, isang hayop sa gubat, hindi, may kakaiba sa tunog na iyon, isang bagay na lubhang nakakabagabag na nagpapakulo sa kanyang sikmura sa isang kakaiba at hindi komportabling paraan. Ito ay isang daing.
Isang daing ng tao, mahina at pinipigilan ng distansya, ngunit walang dudang daing ng tao. At mayroon itong kalidad ng desperasyon na nagpayelo sa kanyang dugo kahit sa gitna ng matinding init. Binitiwan niya ang basket ng mga damit nang hindi nag-iisip, hinayaang bumagsak ito sa lupa kung saan ito naiwang nakatiwangwang at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mga hakbang ay nag-aalangan sa simula, ang takot at kuryosidad ay naglalaban sa loob niya, ngunit habang papalapit siya at ang daing ay nagiging mas malinaw, mas tiyak, may isang bagay sa loob niya ang nagpasya. Kailangan niyang malaman kung ano iyon. Kailangan niyang tumulong. Tinawid niya ang tuyong damuhan na naghihiwalay sa lugar ng serbisyo mula sa plantasyon. Ang kanyang mga tsinelas ay nag-aangat ng maliliit na alikabok sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa kanyang dibdib. Ang maisan ay bumubukas sa harap niya na parang isang patayong labirinto. Ang matataas na halaman ay lumilikha ng mga luntiyang at malilim na pasilyo na bahagyang humaharang sa walang awang araw. Ang matatalas na dahon ay dumadampi sa kanyang mga braso habang sumusulong siya, nag-iiwan ng maliliit na pulang gasgas na humahapdi sa pawis, ngunit halos hindi niya ito napansin. Lubos siyang nakatuon sa tunog na ngayon ay naririnig niya ng may nakakabahalang kalinawan. Hindi lamang ito isang daing, ito ay isang pagsusumamo. May humihingi ng tulong, humihingi ng tubig, humihingi ng awa sa sinumang makakarinig. Binilisan ni Ana ang kanyang paglakad, itinutulak ang mga dahon ng mais sa magkabilang panig. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ang takot ay nagsisimula ng sumakop sa kanya. Sino ang naroon? Ano ang nangyari? At pagkatapos sa pagliko sa isang partikular na makapal na hanay ng mga halaman, nakita niya at huminto ang kanyang mundo. Sa gitna ng plantasyon, nakatali sa isang lumang poste na kahoy na malalim na nakabaon sa maalikabok na lupa ay isang babae. Isang matandang babae na ang mga braso ay nakataas sa isang kakatuwang paraan sa itaas ng kanyang ulo sa isang anggulo na tila imposibleng maging komportable. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos ng makapal at magaspang na lubid na humihiwa sa kulubot na balat na nag-iiwan ng pula at matingkad na mga marka. Ang kanyang mukha ay namamaga at pula dahil sa brutal na pagkabilad sa araw. Ang balat ay banat at makintab sa ilang bahagi kung saan nagsisimula ng mabuo ang mga paltos. Ang kanyang mga labi ay ganap na bitak-bitak, dumudugo sa ilang bahagi, at ang kanyang mga mata na bahagyang nakapikit ay tila napakalalim sa bungo, napapaligiran ng malalim at madilim na mga bilog na nagsasabi ng matinding pagod. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na dating puti, ngunit ngayon ay marumi na sa lupa, pawis at isang bagay na maaaring tuyong dugo. Ang kanyang payat at marupok na katawan ay tila malapit nang bumagsak na parabang ang lakas ng loob na lamang ang nagpapanatili sa kanya na bahagyang tuwid. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay namamaga at puno ng mga gasgas at hiwa, at sa paligid nito ang lupa ay may mga marka na nagpapahiwatig na sinubukan niyang sa isang punto maghukay o magpumiglas upang makalaya. Naramdaman ni Ana na nanghina ang kanyang mga binti. Sa isang mahabang sandali na tila tumagal ng isang kawalang hanggan, wala siyang nagawa kundi titigan ang kakilakilabot at surreal na tanawin, desperadong sinusubukang iproseso kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata, ngunit tinatanggihan ng kanyang isip na tanggapin bilang totoo. Paano ito posible? Sino sa ngalan ng Diyos ang gagawa ng ganito sa ibang tao, sa isang matandang walang kalaban-laban, at doon sa ari-ariang iyon na akala niya ay kilala niya, kung saan siya nagtatrabaho sa loob ng 2 taon. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata na para bang kahit ang maliit na pagsisikap na ito ay kumakatawan sa isang napakalaking hamon na lampas sa kanyang natitirang lakas, at tinitigan si Ana nang may tindi na tumagos sa kaluluwa ng dalaga. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo dahil sa dehydration at pagdurusa, ay naglalaman pa rin ng mga kislap ng buhay, ng kamalayan, ng pagkatao na tumatangging ganap na mamatay. Ang kanyang mga bitak-bitak na labi ay gumalaw ng may masakit na hirap, at isang paos at magaspang na bulong ang lumabas. Bawat salita ay tila nagkakahalaga ng napakalaking pagsisikap, tubig, pakiusap,
tubig, ang salita ay sumira sa pagkatulala ni Ana. Tumakbo siya patungo sa babae sa mga alanganing hakbang, natitisod sa mga nakalabas na ugat at mga tipak ng tuyong lupa, halos 2 beses na bumagsak sa maikling daan na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya ma-coordinate ang kanyang mga galaw habang sinusubukang abutin ang mga lubid na nakagapos sa mga pulso ng matanda. Ngunit napakataas ng mga ito para sa kanyang taas, nakatali ng may brutal na lakas sa isang komplikadong buhol na hindi niya alam kung paano kalasin at ang kanyang mga daliri ay dumudulas sa magaspang na material ng walang anumang progreso. Tumuntong siya sa dulo ng kanyang mga paa, sinubukang tumalon para mas maabot, ngunit walang silbi. Sinuman, ang nagtali sa kaawa-awang babae doon ay tiniyak na imposibleng makalaya siya ng mag-isa. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Ana, humahalo sa pawis, habang ang pagkabigo at desperasyon ay sumasakop sa kanya. Ang matanda ay mahinang umuungol sa bawat galaw ni Ana. Bawat pagtatangkang palayain siya ay nagdudulot ng mas maraming sakit sa mga pulso na sugatan na. Hihingi ako ng tulong, sa wakas ay sinabi ni Ana. Ang kanyang boses ay garalgal at basag dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Babalik ako, ipinapangako ko sa buhay ko, magiging maayos po kayo, isinusumpa ko na magdadala ako ng tulong. Pakiusap, magtiis lang po kayo ng kaunti pa. Hindi niya alam kung naintindihan ng matanda ang kanyang mga salita sa gitna ng ulap ng pagdurusa na tiyak na bumabalot sa kanyang kamalayan, ngunit hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng kahit isang segundo. Bawat minuto ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at isang bagay na ayaw niyang isipin. Tumakbo siya palabas ng maisan na parang hinahabol ng demonyo, ang kanyang puso ay kumakabog sa isang mabilis na ritmo, ang kanyang mga baga ay nasusunog sa pagsisikap na huminga sa mainit at tuyong hangin, ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin na halos mabangga niya ang isang puno sa daan. Kailangan niyang makahanap ng tulong, sinuman na maaaring tumulong. At mayroon lamang isang lalaki sa ari-ariang iyon na tunay niyang pinagkakatiwalaan, isang lalaki na laging trinatrato siya ng may respeto at dignidad habang ang iba ay tinitingnan lamang siya bilang isa pang walang halagang kasambahay. Nasa kanyang opisina si Ferdinand sa malaking bahay, sinusuri ang mga tambak ng papeles sa pag-export ng may konsentrasyon na tipikal sa isang taong sineseryoso ang kanyang negosyo nang biglang pumasok si Ana sa pinto ng hindi kumakatok, hindi nagpapaalam, nang walang anumang pagsasaalang-alang sa protokol na karaniwang namamahala sa mga interaksyon sa pagitan ng mga empleyado at amo. Nagangat siya ng tingin ng may pagkagulat, handa nang sawayin ng mahinahon ang pagpasok na iyon, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kalagayan. Si Ana ay ganap na wasak, maputla na parang multo sa kabila ng init, humihingal na parang tumakbo sa isang marapon, na may mga damit na marumi sa lupa at dahon, maliliit na gasgas na dumudugo sa kanyang mga braso at mga matang nanlalaki sa purong takot. Mayroong isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpabura sa lahat ng iniisip ni Ferdinand tungkol sa pag-export at kita. Senyor Ferdinand, nagmamakaawa siya, halos isinisigaw ang mga salita sa pagitan ng mga hikbi, pakiusap, kailangan ninyong sumama sa akin ngayon, may isang babae na nakatali sa maisan, nag-aagaw buhay siya sa ilalim ng araw, isinusumpa ko sa Diyos na hindi ako nag-iimbento, hindi ako nababaliw. Nandun siya, kailangan niya ng agarang tulong. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Napakunot noo si Ferdinand, sinusubukang iproseso ang mga salitang tila walang katuturan. Isang babae, nakatali, sa maisa ng sarili niyang hasyenda, paano ito posible? Ana, sigurado ka ba sa nakita mo? Nagsimula siya ng maingat, tumatayo mula sa upuan. Ang init ay maaaring magdulot ng kung ano-ano sa ating isipan. Minsan nakakakita tayo ng mga bagay na hindi po dahil sa init, sigaw niya ng may tindi na hindi pa niya nakita sa kanya, pinutol siya sa paraang hindi maiisip sa ibang pagkakataon. Nakita ko po ng sarili kong mga mata, hinawakan ko siya, sinubukan kong kalagan pero napakataas ng mga tali. Humingi siya ng tubig, Senyor Ferdinand. May malay pa siya pero halos hindi na makapagsalita. Kung hindi tayo pupunta ngayon, mamamatay siya. Naintindihan niyo po ba? Mamamatay siya. Mayroong isang bagay sa ganap
Na tunay na desperasyon ng dalaga isang bagay sa paraan ng panginginig ng kanyang buong katawan kung paano bumagsak ang kanyang mga luha ng walang kontrol na nagpasya kay Ferdinand sa isang iglap. Hindi niya kilala si Ana bilang isang taong madrama o mahilig mag-overreact. Sa katunayan, sa loob ng 2 taon na nagtrabaho siya doon, palagi siyang tahimik, mapagkakatiwalaan at praktikal. Kung nasa ganoong estado siya, kung gayon may isang napakaseryosong nangyari. Dalhin mo ako doon. Ngayon, sabi niya nang may katatagan, kinukuha na ang mga susi ng pickup na nakasabit sa isang kawit sa tabi ng pinto. Tinawid nila ang ari-arian sa isang tensyonado at mabigat na katahimikan na binasag lamang ng tunog ng makina at ng humihingal pa ring paghinga ni Ana habang itinuturo niya ang daan gamit ang mga nerbiyosong kilos at mabilis na pagturo. Naramdaman ni Ferdinand na naninikip ang kanyang sikmura habang papalapit sila sa maisan, isang masamang pakiramdam na lumalaki sa loob niya na parang isang makamandag na halaman. Nang sa wakas ay makarating sila sa gilid ng plantasyon at bumaba mula sa sasakyan, halos tumakbo si Ana sa unahan at sinundan niya ito sa mga luntiyang pasilyo na binubuksan niya ng may determinasyon. At pagkatapos ay nakita niya at naramdaman niya na parang sinuntok siya ng malakas sa gitna ng kanyang dibdib na nagpalabas ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga ng sabay-sabay. Diyos ko po, ang tanging mga salitang nagawa niyang sabihin, ang kanyang boses ay lumabas na isang takot na bulong. Ang eksena ay mas malala pa kaysa sa inilarawan ni Ana, mas malala kaysa sa anumang imahe na maaaring nilikha ng kanyang isip batay sa kanyang mga salita. Ang matandang nakabitin sa poste na yon ay tila mas patay kaysa buhay, isang nakakatakot at malupit na panakot-uwak na inilagay doon ng isang may sakit na isip. Mabilis na lumapit si Ferdinand nang may malalaking hakbang, inilalabas na ang kutsilyo na lagi niyang dala sa bulsa ng kanyang pantalon, ang kanyang mga kamay ay kitang-kita na nanginginig habang binubuksan ng talim. Pinutol niya ang mga lubid ng mabilis ngunit maingat, sinusubukang hindi siya masaktan ng higit pa sa dati. Sa sandaling naputol ang huling lubid, ang babae ay ganap na bumagsak sa kanyang mga braso, isang nakakagulat na magaan na bigat na parabang ang kanyang katawan ay naging mga buto at tuyong balat na lamang. Binuhat niya ito nang may buong pag-iingat, nararamdaman ang marupok at sirang katawan na bahagyang nanginginig laban sa kanya at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Ferdinand na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ana, kumuha ka ng tubig. Bilis, utos niya, ang kanyang boses ay lumabas na mas magaspang kaysa sa inaasahan dahil sa emosyon na sinusubukan niyang kontrolin. Tumakbo ang dalaga pabalik sa pickup na parang may mga pakpak sa kanyang mga paa, bumalik sa loob ng ilang segundo na may dalang bote ng mineral water na nasa glove compartment. Hinawakan ni Ferdinand ang ulo ng matanda. Gamit ang isang kamay, dahan-dahang ikiniling ito at gamit ang isa pa ay inilapit ang bote sa kanyang mga bitak-bitak at dumudugong labi. Dahan-dahan niyang binasa ang mga ito. Hinahayaang uminom siya ng paunti-unti, natatakot na kung iinom siya ng mabilis ay maaaring malunod o sumuka. Luminok siya ng may kitang-kitang hirap, umuubo ng mahina, ngunit unti-unti ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging mas regular, hindi na gaanong desperado. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, nakatuon kay Ferdinand nang may ekspresyon na hindi niya maintindihan, ngunit lubos na nakakabagabag sa kanya. Dadalhin natin siya sa loob ng bahay, sabi ni Ferdinand nang may matatag na boses. Binuhat ang babae sa kanyang mga braso na parang wala itong bigat. Ana, mauna ka at ihanda mo ang silid panauhin sa itaas. Mga sariwang tuwalya, malamig na tubig, buksan ang mga bintana. At huwag mong sabihin kahit kanino ang nangyari dito. Kahit kanino. Naintindihan mo? Opo, senyor, sagot ni Ana, tumatakbo na sa unahan nila patungo sa bahay. Dinala ni Ferdinand ang matanda ng may delikadesa na ikagugulat ng sinumang nakakakilala sa kanya bilang isang matigas na negosyante. Bawat hakbang ay sinusukat maingat na parang nagdadala siya ng isang bagay na napakahalaga at marupok na maaaring mabasag sa pinakamaliit na bigla ang galaw. At habang tinitingnan niya ang mukha na yon na may marka ng pagdurusa, may kakaibang nangyari sa loob niya. Isang nakakabahalang pakiramdam ng pagiging pamilyar na parang sa isang malayong lugar sa kanyang alaala, ang mga katangiang iyon ay kilala niya. Ngunit imposible iyon. Hindi pa niya nakita ang babaeng iyon sa buong buhay niya.
sigurado siya doon. O hindi, ang mga unang sinag ng araw ay pumapasok sa mga siwang ng kurtina ng silid panauhin ng sa wakas ay ganap na iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Si Ferdinand, na nagpalipas ng buong gabi sa isang silya sa tabi ng kama, ay nagising sa banayad na paggalaw ng kutsyon at agad na tumayo, maingat na lumapit. Sa madaling araw, dumating ang pribadong doktor ng pamilya, sinuri ang babae, naglagay ng suwero at nag-iwan ng mga gamot. Ang diagnosis ay matinding dehydration, second-degree burns sa iba't ibang bahagi ng katawan at matinding pagod. Kung nanatili pa siya ng ilang oras sa ilalim ng walang awang araw, hindi siya makakaligtas. Ang mga seryosong salita ng doktor bago umalis. Ang mukha ng matanda ay may mga marka pa rin ng pagdurusa, ngunit mayroon nang mas maraming kulay sa kanyang balat, mas maraming linaw sa kanyang tingin. Kumurap siya ng ilang beses na para bang sinusubukang i-orient ang sarili, iproseso kung nasaan siya at paano siya nakarating doon. Nang magtama ang kanilang mga mata, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mukha na iyon na may marka ng panahon at sakit. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Mahinahon niyang tanong, ang kanyang boses ay mababa upang hindi siya matakot. May kailangan po ba kayo? Tinitigan siya nito. Nang matagal, ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang sinusubukan kung kaya pa niyang bumuo ng mga salita. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tubig. Pakiusap. Pinagsilbihan siya ni Ferdinand ng isang basong tubig nang may maingat na mga kamay, tinutulungan siyang bahagyang umupo, sinusuportahan ang kanyang likod ng mga unan. Dahan-dahan siyang uminom, maliliit na sinadya na pag-inom, ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagitan ng bawat isa na parang nilalasap ang likido sa paraang tanging ang isang taong malapit ng mamatay sa dehydration ang makakaintindi. Pagkatapos, sumandal siyang muli sa mga unan, humihinga ng mas madali kaysa noong nakaraang gabi. Salamat bulong niya at mayroong napakaraming emosyon sa simpleng salitang iyon na naramdaman ni Ferdinand na may kumirot sa kanyang dibdib. Walang anuman. Alam niyo po ba kung nasaan kayo? Kilala niyo po ba ako? Pinagmasdan siya nitong muli at sa pagkakataong ito ay may kakaiba sa matalim na tingin na iyon. Isang halo ng malalim na kalungkutan, lumang pag-ibig at isang sakit na tila nagdadala ng bigat ng mga dekada. Nang magsalita siya, bawat salita ay bumagsak sa silid na parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon na kumakalat sa lahat ng direksyon. Oo, alam ko, ikaw, si Ferdinand Santos. Ang anak ko, ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na tila pisikal, sumasakop sa lahat ng espasyo na nagpapahirap sa paghinga. Naramdaman ni Ferdinand na biglang nanghina ang kanyang mga binti at kinailangan niyang sumandal sa mesa sa tabi ng kama upang hindi matumba. Hinawakan niya ang kahoy ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga daliri. Sa isang mahaba at nakakatakot na sandali, inakala niyang nagkamali siya ng dinig na nagdedeliryo ang babae na ang dehydration ay nakakaapekto pa rin sa kanyang pag-iisip. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, ang tindi ng nakapigil na emosyon, ay may nagpabago sa loob niya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi, sa wakas ay sinabi niya umiiling ng mariin. Hindi iyan posible. Namatay ang nanay ko noong 8 taong gulang ako. Naaalala ko ang libing, naaalala ko ang mga taong nakaitim, naaalala kong umiyak ako ng ilang araw. Hindi maaaring ikaw siya. Naaalala mo ba talaga, Ferdinand? Mahinahon niyang tanong, nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. O naaalala mo ang ikinuwento sa iyo, ang pinaniwalaan sa iyo? Isipin mong mabuti, anak ko. Subukan mong alalahanin talaga ang boses ko na kumakanta para patulugin ka. Ang mga kwentong ikinukwento ko bago ka matulog. Ang paraan ng paghaplos ko sa iyong buhok kapag natatakot ka. Binuksan ni Ferdinand ang kanyang bibig upang tumutol, upang itanggi ang lahat ng iyon ng mariin, ngunit may nangyari. Isang alaala, malabo at malabo na parang isang lumang litrato ang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang boses ng babae na mahinang kumakanta ng isang kantang hindi niya narinig sa loob ng mga dekada. Malambot na mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok habang nakakatakot ang mga kulog sa labas. Ang amoy ng lavanda at gawang bahay na sabon, mga pira-pirasong imahe ng isang
Panahon na akala niya ay ganap na niyang nakalimutan o marahil ay hindi kailanman umiral. Hindi ko maintindihan, bulong niya mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanya. Sigurado ako, sinabi nilang lahat na namatay ka. Ang tatay ko, ang madrasta ko, lahat. Bakit sila magsisinungaling tungkol doon? Dahil mas madali, paliwanag ni Imelda, ang kanyang boses ay lumalakas sa kabila ng pisikal na kahinaan. Mas madaling sabihin na namatay ako kaysa ipaliwanag na binura nila ako sa buhay mo. Na unti-unti nila akong inilayo, na pinagbawalan nila akong makita ka, hawakan ka, maging ina mo, nagmahal ng ibang babae. Ang tatay mo, Ferdinand, si Isabel. Bata siya, maganda, tagalungsod, puno ng ambisyon at mga plano, at ako ay isang simpleng asawa lamang mula sa probinsya, walang formal na edukasyon, walang pagpipino, isang hadlang sa kanyang daan upang maging ginang ng hasyendang ito. Pero hindi gagawin iyon ng tatay ko. Mahinang protesta ni Ferdinand, kahit na nararamdaman niyang nagsisimulang mabasag ang lahat ng kanyang katiyakan na parang salamin sa ilalim ng presyon. Siya ay isang taong may dangal, iginagalang ng lahat. Paano niya basta na lang buburahin ang ina ng kanyang sariling anak? Ang mga lalaki ay gumagawa ng mga kahindik-hindik na bagay kapag sila ay bulag sa pagnanasa, sabi ni Imelda nang may halatang kapaitan. Alam na alam ni Isabel kung paano siya manipulahin. Nagtanim siya ng mga pagdududa tungkol sa aking kakayahang maging isang mabuting ina, tungkol sa aking katinuan, tungkol sa aking pagiging angkop na magpalaki sa tagapagmana ng pamilyang Santos. Sinabi niya na kailangan mo ng isang mas edukado, mas modernong ina, at ang iyong ama na mahina pagdating sa kanya ay sumang-ayon sa lahat. Ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy sa mukha ni Ferdinand, isang bahagi niya ay lumalaban pa rin, gusto pa ring maniwala na ang lahat ng yon ay isang pagkakamali, isang malupit na imbensyon. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa mga detalyeng alam niya, sa tunay na emosyon na lumalabas sa bawat salita, na ginagawang imposible na basta na lang itapon ang kanyang kwento bilang isang kahibangan. Sabihin mo sa akin, hiling niya umupo ng mabigat sa gilid ng kama. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Kailangan kong malaman ang katotohanan kahit na masakit. Huminga ng malalim si Imelda, ipinikit ang kanyang mga mata na parang nag-iipon ng lakas upang muling buhayin ang mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay may malayong kalidad na parang isinasalaysay niya ang buhay ng ibang tao, hindi ang sa kanya. Ikinasal ako sa iyong ama noong 19 na taong gulang ako. Mas matanda siya, seryoso, masipag. Hindi ito isang kasal ng pag-ibig, kundi ng paggalang sa isa't isa. Ipinanganak ka 1 taon pagkatapos at iyon ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Binuhat kita sa aking mga braso at ipinangako na palagi kitang poprotektahan, na palagi akong nasa tabi mo, ngunit ang mga pangako minsan ay nasisira ng mga puwersang mas malaki kaysa sa ating kalooban. Huminto siya, uminom ng isa pang lagok ng tubig bago magpatuloy. Noong 5 taong gulang ka, dumating si Isabel, pamangkin siya ng isang supplier ng kagamitan, dumating upang magbakasyon sa hasyenda at ang iyong ama ay ganap na nabighani. Nakita kong nangyari ito ngunit wala akong magawa. Nakita ko ang mga tinginan sa pagitan nila, ang mga tagong pagkikita na akala nila ay diskreto. At pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang kampanya laban sa akin. Paano? Tanong ni Ferdinand, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga tuhod, sa mga banayad na paraan sa simula. Mga komento tungkol sa kung gaano ako makaluma, kung paano hindi ako marunong kumilos sa lipunan, kung paano wala akong sapat na edukasyon para gabayan ka ng maayos. Kinumbinsi niya ang iyong ama na kailangan mo ng isang yaya, isang taong mas kwalipikado kaysa sa akin. Unti-unti, inilayo ako sa mga desisyon tungkol sa iyong pagpapalaki. Hindi ko na mapili ang iyong mga damit, ang iyong pagkain, ang iyong routine. Ginawa ni Isabel ang lahat ng iyon habang ako ay nabawasan sa isang presensya na lalong nagiging invisible sa bahay. At ano ang sinabi ng tatay ko tungkol doon? Halos pabulong na tanong ni Ferdinand. Sa simula, nagkunwari siyang hindi napapansin ang nangyayari. Pagkatapos, nang harapin, sinabi niyang para iyon sa iyong kapakanan na dapat kong maintindihan na kailangan mo ng higit pa sa maibibigay ko. At pagkatapos, noong 7 taong gulang ka, ibinigay niya ang huling ultimatum. Ako o siya, isa sa amin ang kailangang umalis sa malaking bahay. Naramdaman ni Ferdinand na may umakyat sa kanyang lalamunan at pinili niya siya. Pinili niya. Ipinadala nila ako sa isang maliit na bahay sa likod ng ari-arian. Sinabi nilang pansamantala lang hanggang sa masanay ka sa bagong sitwasyon.
Ngunit ang pansamantala ay naging permanente. Nakita kita mula sa malayo ng ilang beses, naglalaro sa hardin, lumalaki nang wala ako. Sinubukan kong lumapit isang beses, ngunit pinigilan ako ng mga gwardiya. Nagbigay si Isabel ng mahigpit na utos na hindi na ako dapat makita kailanman. At pagkatapos, sinabi nila sa iyo na namatay ako. Gumawa pa sila ng peking libing, isang seremonya para bigyan ng katotohanan ang kasinungalingan. Ang boses ni Imelda ay ganap na nabasag ngayon, ang mga hikbi ay yumuyugyug sa kanyang marupok na katawan. Lumapit si Ferdinand at nang hindi gaanong nag-iisip, hinawakan ang kanyang kamay. Ito ay maliit at malamig, may mga marka ng mga nakaumbok na ugat at mga mantsa ng edad, ngunit pamilyar pa rin sa paraang hindi niya maipaliwanag ng makatwiran. Patawarin mo ako, umiyak siya, patawarin mo ako sa hindi paglaban ng husto, sa hindi paghahanap ng paraan para makarating sa iyo. Mahina ako, takot, walang mapagkukunan, akala ko kung susunod lang ako, kung mananatili akong tahimik sa aking sulok, baka isang araw ay hanapin mo ako, matuklasan mo ang katotohanan ng mag-isa. Ngunit lumaki kang naniniwala na patay na ako at nanatili ako rito, buhay ngunit invisible, isang multo sa ari-ari ang dating tahanan ko, hindi mo kasalanan, sabi ni Ferdinand, nagulat sa sarili niyang mga salita. Biktima ka rin tulad ko, ngunit matagal nang patay si Isabel. Bakit ka nagpatuloy na magtago? Bakit hindi ka lumapit sa akin nang mawala na siya? Sinubukan ko, pinunasan ni Imelda ang mga luha gamit ang nanginginig na likod ng kanyang kamay. Alam ng Diyos na sinubukan ko, ngunit dumating si Rowena. At mas malala siya kaysa kay Isabel, mas malala pa. Si Isabel ay mayroon pa ring kaunting kagandahan sa kanyang kalupitan. Si Rowena ay brutal. Nang matuklasan niya ang aking pag-iral, nang umamin ang iyong ama sa kanya tungkol sa akin sa kanyang higaan ng kamatayan, hinanap niya ako. Malinaw niyang sinabi sa akin na ako ay isang problema na hindi niya papayagan, na kung susubukan kong lumapit sa iyo, palalayasin niya ako sa ari-arian ng walang isang kusing. Ang lupaing ito, Ferdinand, ang lahat ng alam ko. Sa labas nito, ako ay isa lamang matandang walang pamilya, walang pera, walang kinabukasan. Kaya nanatili ka, sabi ni Ferdinand, sa wakas ay nauunawaan ang lawak ng trahedya. Nanatili sa anino? Invisible habang nangyayari ang buhay sa paligid mo, nanatili ako at habang lumilipas ang mga taon, lalo akong naging abala para kay Rowena. Gusto niya akong burahin ng tuluyan, hindi lamang sa iyong buhay kundi sa mismong pag-iral. At sa wakas ay nagpasya siyang gawin iyon. Siya ang nag-utos na itali ka sa poste na iyon, sabi ni Ferdinand, hindi bilang tanong kundi bilang isang pahayag na sa wakas ay nauunawaan ang katotohanan. Siya nga, sinabi niyang oras na para mawala na ako ng tuluyan, na walang magtatanong tungkol sa akin dahil walang nakakaalala na umiral ako. At halos nagtagumpay siya, kung hindi dahil sa dalagang iyon si Ana, wala ako rito ngayon. Na parang tinawag ng pagbanggit sa kanyang pangalan, may marahang katok sa pinto. Pumasok si Ana na may dalang tray na may sopas, sariwang tinapay at tsaa. Huminto siya nang makita si Ferdinand na hawak ang kamay ni Imelda, parehong may mga mukha na may marka ng luha. At isang banayad at malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang batang mukha. Paumanhin po sa abala, mahina niyang sabi, nagdala po ako ng makakain para sa inyo. Sabi po ng doktor, kailangan ninyong kumain ng dahan-dahan mga magagaang pagkain. Salamat mahal kong anak, sabi ni Imelda, tinitingnan si Ana ng may labis na pagmamahal na naramdaman ng dalaga na nangangati ang kanyang mga mata. Iniligtas mo ang buhay ko, hinding-hindi ko ito malilimutan. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng sinuman, sagot ni Ana. Inilalagay ang tray sa maliit na mesa. Walang sinuman ang dapat dumanas ng pinagdaanan ninyo. Pinagmasdan ni Imelda si Ana ng mabuti. Habang inaayos ng dalaga ang tray, inaayos ang mga unan, ipinapakita ang natural na pag-aalaga na mayroon ang ilang tao. Mayroong isang bagay sa kanya na nakakuha ng pansin ng matanda, isang bagay na higit pa sa halatang kabaitan. Isang pagiging pamilyar na hindi niya mapangalanan ngunit tumatama sa isang malalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ano ang buong pangalan mo, mahal? Biglang tanong ni Imelda. Ana Reyes po, ginang. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng kahulugan. Ipinikit ni Imelda ang kanyang mga mata ng mahigpit, isang ekspresyon ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Agad na napansin ni Ferdinand. Anong nangyari? Reyes, bulong ni Imelda, iminulat ang kanyang mga mata at tinitigan si Ana ng may bago at nakakatakot na tindi. Ang gitnang apelyido mo ay Reyes, tulad ng sa akin, tulad ng pangalan ko noong dalaga, apelyido po iyon ng nanay.
Paliwanag ni Ana, nalilito sa reaksyon. Ang pangalan niya ay Elena. Elena Reyes? Pumanaw po siya nung napakaliit ko pa. Pinalaki po ako ng lola ko pero pumanaw din siya noong 5 taong gulang pa lang ako. Hindi ko po gaanong kilala ang pamilya ng nanay ko. Hindi po siya nagsasalita tungkol doon. Nagsimulang umiyak muli si Imelda, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang mga luha. Mga luha ng pagkilala, ng pagkatuklas, ng isang katotohanan na sabay na nakakasira at milagroso. Elena ulit niya, ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang dasal. Ang aking Elena, ang aking anak na kinuha sa akin, ang aking batang babae na hindi ko kailanman napalaki. Biglang namutla si Ana nang hina ang kanyang mga binti. Ano po ang sinasabi ninyo? Nagkaroon ako ng isa pang anak. Pag-amin ni Imelda, tumitingin ng salitaan kina Ferdinand at Ana. Isang anak na babae, si Elena. Ipinanganak siya sa isang mahirap na panahon, bunga ng isang pagkakamali na nagawa ko noong ako ay nag-iisa at desperado. Nalaman ni Isabel at binigyan ako ng isa pang imposibleng pagpipilian. Alinman sa aalis si Elena para palakihin ng ibang pamilya o mawawala rin sa akin si Ferdinand. Paano makakapili ang isang ina sa pagitan ng isang anak at isa pa? Kinuha nila ang aking batang babae, sinabi nilang magkakaroon siya ng mas magandang buhay na malayo sa akin at hindi ko na siya nakita muli. Lumipas ang mga dekada nang hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang tray ay nahulog mula sa mga kamay ni Ana, nabasag sa sahig sa 1,000 piraso, ngunit tila walang nakapansin. Ang dalaga ay paralisado, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mabilis na sunod-sunod na emosyon na hindi niya maiproseso. Kung gayon kayo po ay nagsimula, siya ngunit hindi natapos ang pangungusap. Lola mo ako, kumpleto ni Imelda, iniabot ang isang nanginginig na kamay, apo kita Ana, dugo ko. Pamilya ko na akala ko ay nawala na magpakailanman. At sa sandaling iyon, sa silid na iyon na puno ng mga imposibleng revelasyon, 3 henerasyon ng isang wasak na pamilya, ang sa wakas ay nagtagpo. Tinitingnan ni Ferdinand si Ana ng may bagong mga mata na pagtatanto na ang dalagang iyon na palaging isang empleyado lamang ay sa katunayan ay kanyang pamangkin, kanyang pamilya. Tinitingnan ni Ana si Imelda nang may halo ng pagkabigla at lumalaking pag-unawa. Lahat ng mga maluwag na piraso ng kanyang buhay ay sa wakas ay nagkakasya sa isang pattern na may masakit na kahulugan. At tinitingnan ni Imelda silang dalawa ng may pag-ibig na napakatindi na tila pisikal na hahawakan sa hangin sa pagitan nila. Sa labas, ang araw ay nagpatuloy sa kanyang walang awang paglalakbay sa kalangitan. Ngunit sa loob ng silid na iyon, may isang pangunahing bagay na nagbago. Ang katotohanan na matagal nang nakalibing ay sa wakas ay lumabas at wala nang magiging pareho kailanman. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang banayad, ngunit kapansin-pansin na pagbabago sa Hacienda Santa. Elena. Dahan-dahang gumagaling si Imelda, lumalakas, habang si Ferdinand ay naglalaan ng oras sa kanyang tabi na nakikinig sa mga kwentong pumupuno sa puwang sa kanyang alaala, muling binubuo ang pagkabata na ninakaw sa kanya. Si Ana, na natuklasan ang sarili bilang bahagi ng isang pamilya, ay lumulutang sa pagitan ng pagkabigla at isang nag-aalangan na kagalakan. Ngunit hindi lahat ay kapayapaan. Si Rowena ay naging isang tensyonadong presensya, ang kanyang inis ay ramdam sa mga pasilyo, sa malamig na tingin, sa magaspang na paraan ng pagtrato sa mga empleyado. Isang umaga, maagang gumising si Ana na may partikular na gawain. Tinawag siya ni Rowena noong nakaraang gabi na may bigla ang utos na ayusin ang bodega sa lumang bahagi ng bahay. Ito ay isang trabaho na matagal nang hindi ginagawa ng sinuman at alam ng dalaga na ito ay isang paraan lamang upang mapanatili siyang abala at malayo kay Imelda. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa katunayan, halos nagpapasalamat siya na mayroon siyang konkretong gagawin habang pinoproseso ang lahat ng mga revelasyon na nagbabago sa kanyang buhay sa mga paraang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang bodega ay nasa 2nd palapag ng pinakalumang bahagi ng gusali, isang nakalimutang lugar ng bahay na bihirang bisitahin. Nang buksan ni Ana ang mabigat na pinto, sinalubong siya ng matinding amoy ng amag, alikabok at tumigil na oras. Ang kahoy ng sahig ay malakas na umuugong sa ilalim ng kanyang mga paa habang naglalakad siya patungo sa mga bintana, binubuksan ang mga ito isa-isa upang papasukin ang liwanag at sariwang hangin. Ang maliliit na butil ng alikabok ay sumasayaw sa mga sinag ng araw na pumapasok sa espasyo. Lumilikha ng isang halos mahiwagang epekto na kabaligtaran ng karaniwang gawain na nasa harap niya.
May mga muebles na natatakpan ng maalikabok na kumot, mga kahon na nakasalansan sa madilim na sulok, mga lumang baul na may kalawang na kandado, para kang pumasok sa isang time capsule sa isang lugar kung saan ang mga bagay at alaala ay sinadyang kinalimutan, iniwan dahil masyadong masakit ang pag-alala. Nagsimula si Ana sa mas maliliit na aparador, binubuksan ang mga pintong umuungol sa mga bisagra na hindi nalangisan. Sa loob ng mga dekada, pinaghihiwalay ang mga bagay na may pakinabang pa sa mga dapat nang itapon. Nang buksan niya ang ikatlong aparador na mas malalim at nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga sirang upuan, may isang hindi inaasahang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagitan ng mga mantel na naninilaw na sa panahon at mga kurtinang hindi na nagsisilbi, mayroong isang parihabang bagay na maingat na nakabalot sa isang tela ng koton na dating puti ngunit ngayon ay may hindi tiyak na kulay dilaw. Maingat na hinila ni Ana, hawak ang bagay ng may likas na paggalang at natuklasan na ito ay isang lumang kuwaderno na may takip na balat na kupas na at may marka ng panahon. Nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang kanyang puso nang hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit. Mayroong isang bagay sa bagay na iyon na tila mahalaga, na tila naghihintay na matagpuan. Umupo siya sa maalikabok na sahig, hindi alintana ang dumi na magmamantsa sa kanyang damit at maingat na binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ay delikado at pambabae, isinulat gamit ang asul na tinta na kumupas na, ngunit perpektong nababasa pa rin. Sa itaas ng pahina, isang petsa na nagpatigil sa paghinga ni Ana, Marso ng 1983 at sa ibaba isang pangungusap na nagpatibok ng kanyang puso. Ito ang talaarawan ni Imelda Reyes Santos. Kung may makakahanap nito, isang araw, naway malaman ninyo na ang mga salitang ito ang aking tanging katotohanan sa gitna ng napakaraming kasinungalingan. Nerbiyosong tumingin si Ana sa pinto, tinitiyak na nag-iisa siya na walang makakakita sa kanya na nagbabasa nito. Alam niyang malapit na niyang pasukin ang pinakamalalim na pagiging pribado ng isang tao, na basahin ang mga iniisip na hindi kailanman inilaan para sa mga estrangherong mata. Ngunit may isang bagay na mas malakas na nag-uudyok sa kanya na magpatuloy, isang kagyat na pangangailangan na maunawaan, na malaman ang buong kwento, na pagsamahin ang lahat ng mga piraso ng imposibleng palaisipan na naging buhay niya. Binaliktad niya ang pahina ng may nanginginig na mga daliri at nagsimulang magbasa. Ang mga unang entry ay tungkol sa mga karaniwang araw, simpleng gawain sa hasyenda, maliliit na sandali ng kaligayahan sa tabi ni Ferdinand noong bata pa siya. Sumulat si Imelda nang may ramdam na pagmamahal tungkol sa kanyang anak, tungkol sa mga unang taon ng kanyang buhay, tungkol sa kagalakan na makita siyang maglakad, magsabi ng mga unang salita, lumaking malakas at malusog. May lambing sa bawat pangungusap, isang pagmamahal ng ina na napakadalisay at matindi na naramdaman ni Ana, na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata kahit na nagbabasa tungkol sa mga tao at sandali na hindi niya nasaksihan. Ngunit habang sumusulong ang mga pahina, habang ang mga buwan ay nagiging mga taon sa mga may petsang entry, ang tono ay biglang nagbago. Nagsimulang lumitaw ang mga pagtukoy sa isang babaeng nagngangalang Isabel na nagmula sa lungsod at nakuha ang puso ni Arturo sa paraang hindi kayang labanan ni Imelda. Ang mga entry ay naging mas maikli, mas mapait, puno ng lumalaking sakit. Tinitingnan niya ako ng may paghamak. Isinulat ni Imelda sa isang entry noong Hulyo ng 1984 na parabang ako ay isang hadlang lamang sa kanyang daan patungo sa lahat ng kanyang ninanais. Hindi napapansin ni Arturo, o marahil ay ayaw niyang mapansin. Siya ay ganap na bulag sa kanyang nararamdaman para sa kanya. At ako, bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unting nawawala. Minsan tumitingin ako sa salamin at halos hindi ko na makilala ang babaeng nakikita ko. Nagiging invisible ako sa sarili kong tahanan. Binaliktad ni Ana ang mas maraming pahina, lalong nalulubog sa masakit na salaysay na iyon. Ang mga entry ay naging mas madalang, mas desperado.
Inilarawan ni Imelda ng detalyado kung paano siya sistematikong inilayo sa malaking bahay, kung paano ang mga desisyon tungkol kay Ferdinand ay ginawa ng hindi siya kinokonsulta, kung paano unti-unting inako ni Isabel ang lahat ng mga papel na dati ay sa kanya habang siya ay inilagay sa isang kondisyon ng progresibo at malupit na pagiging invisible. At pagkatapos ay dumating ang revelasyon na nagpatigil sa paghinga ni Ana sandali. Isang entry noong Enero ng 1985, isinulat ng may mas mabilis, mas desperadong sulat kamay kaysa sa mga nauna. Nalaman ko ngayon na nagdadalang tao ako, ngunit hindi ito kay Arturo. Halos hindi na niya ako hinahawakan sa loob ng ilang buwan. Halos hindi na tumitingin sa akin kapag dumadaan ako sa mga pasilyo. Ang sanggol na ito ay bunga ng isang kahindik-hindik na pagkakamali ng isang gabi kung saan naghanap ako ng aliw sa mga bisig ng isang taong dapat ay kaibigan lamang. Natatakot ako sa mangyayari kapag nalaman nila. Kung malalaman ni Isabel, palalayasin niya ako ng tuluyan sa hasyendang ito. At kung malalaman ni Arturo, hindi ko na makikita si Ferdinand. Ano ang gagawin ko? Paano ko dadalhin ang lihim na ito ng mag-isa? Saan ako pupunta kung wala akong sino man? Huminto sa pagbabasa si Ana, naninikip ang dibdib, ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Nagkaroon ng isa pang anak si Imelda, isang anak na babae, alam na niya ngayon, si Elena, ang kanyang ina. Ilang pahina sa unahan ay may isang entry tungkol sa kapanganakan, isinulat ng may nanginginig na sulat kamay na nagpapakita ng marahas na emosyon ng sumulat nito. Ipinanganak siya ngayon sa madaling araw, malayo sa malaking bahay, malayo sa lahat ng mga mausisang at mapanghusgang mata. Pinangalanan ko siyang Elena, tulad ng aking ina na pumanaw noong napakabata ko pa para itago ang kanyang mga alaala ng malinaw. Ang aking batang babae ay perpekto. Mayroon siyang malalim na madilim na mga mata tulad ng langit sa gabi at mga rosas na pisngi na humihingi ng halik. Ngunit alam kong hindi ko siya maaaring panatilihin. Nalaman na ni Isabel ang lahat. Hindi ko alam kung paano, ngunit palagi niyang nalalaman ang lahat at binigyan niya ako ng isang malupit na ultimatum. Alinman sa aalis si Elena para palakihin ng ibang pamilya na malayo rito o aalis ako at hindi na makikita si Ferdinand. Paano makakagawa ng ganong pagpili ang isang ina? Paano ako pipili sa pagitan ng isang anak at isa pa? Ngunit pumili ako, patawarin ako ng Diyos. Hinayaan kong umalis si Elena dahil hindi ko kayang iwanan ng tuluyan si Ferdinand. At ngayon kailangan kong mabuhay na alam kong inabandon ako ang aking anak na babae upang mapanatili ang ilang kalapitan sa aking anak na lalaki. Anong klaseng ina ako? Ang mga sumunod na pahina ay puro sakit. Mga pira-pirasong ulat ng isang babaeng nasisira sa loob. Sumulat si Imelda tungkol sa mga liham na natanggap niya sa paglipas ng mga taon, na lihim na dinala ng mga taong naawa sa kanya, mga liham na nagsasabi tungkol sa paglaki ni Elena na malakas at malusog, tungkol sa pagiging babae ng bata, tungkol sa kalaunan ay nagkaroon din siya ng isang anak na babae. Isang apo na hindi kailanman makikilala ni Imelda, o kaya'y iyon ang inakala niya hanggang sa sandaling iyon. Isinara ni Ana ang tala-arawan ng mahigpit, nanginginig ang buong katawan. Lahat ay may katuturan na ngayon. Lahat. Si Elena ang kanyang ina, ang babaeng hindi kailanman nagsalita tungkol sa pamilya, na laging umiiwas kapag tinatanong tungkol sa kanyang pinagmulan. Dahil siya mismo ay hindi alam. Pinalaki siyang malayo sa lahat nang hindi alam ang katotohanan tungkol sa kanyang kapanganakan, tungkol sa inang napilitang iwanan siya, at ang kanyang lola, ang misteryosong babae na nagpalaki sa kanya sa loob lamang ng 5 taon bago pumanaw, ay marahil ang taong tumanggap kay Elena mula sa mga kumuha sa kanya kay Imelda. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng may lumalaking kasabikan. Ang mga luha ay malayang bumabagsak ngayon, nagmamantsa sa ilang mga marupok na pahina. Sumulat si Imelda tungkol sa mga tao ng progresibong paghihiwalay, tungkol sa kung paano siya lalong binura, hindi lamang sa buhay ni Ferdinand, kundi sa mismong pag-iral sa hasyenda. May mga entry tungkol sa pagtingin sa kanya mula sa malayo, lumalaki nang hindi siya naaalala, tungkol sa matinding sakit ng pagiging isang estranghero sa sariling anak. Nang pumanaw si Isabel, sumulat si Imelda ng may maingat na pag-asa, akala ko sa wakas ay makakalapit na ako muli kay Ferdinand, na maibubunyag ko ang katotohanan, mabawi ang ilan sa mga nawala sa amin. Ngunit dumating si Rowena. At mas malala siya kaysa kay Isabel, mas malala pa. Si Isabel ay mayroon pa ring kaunting kagandahan sa kanyang kalupitan, ilang pagkukunwari ng pagiging sibilisado. Si
Rowena ay brutal at direkta. Hindi niya itinatago ang kanyang paghamak. Malinaw niyang sinasabi na ako ay isang multo na dapat manatiling nakalibing. Nagbabanta siyang palayasin ako, ipadala ako sa malayo ng walang dala. Ngunit saan ako pupunta? Ang lupaing ito, gaano man kasama ang naging para sa akin ang lahat ng alam ko. Dito ipinanganak ang aking mga anak, kung saan may isang bahagi pa rin sa akin na naghihintay ng pagkilala, ng katarungan, ng pag-ibig. Ang huling entry ay kamakailan lamang, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Ang sulat kamay ay mas nanginginig na nagpapakita ng katandaan ng sumusulat, ngunit ang emosyon ay parehong matindi. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ako makakatagal. Gusto ni Rowena na mawala na ako sa landas niya ng tuluyan. Hindi lamang invisible kundi ganap na wala. Natatakot ako sa kaya niyang gawin para makamit ang layuning iyon. Kung may mangyari sa akin, kung mawala ako ng tuluyan sa pagkakataong ito, naway ang talaarawang ito ang maging patunay na umiral ako, na nagmahal ako, na naging ina ako, at naway malaman ni Elena nasaan man siya na hindi ko siya kinalimutan. Kahit isang araw sa lahat ng mga kahindik-hindik at malungkot na taon na ito. Isinara ni Ana ang kwaderno ng may paggalang, hawak ito sa kanyang dibdib na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo, na marahil ay totoo, ito ay konkretong patunay ng lahat ng sinabi ni Imelda, ng lahat ng kanilang natuklasan. Hindi lamang ito mga salitang sinabi na maaaring questionin o hindi paniwalaan. Ito ay nakasulat na ebidensya, may petsa, detalyado, ito ay dokumentadong katotohanan. Mabilis siyang tumayo, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay at itinago ang talaarawan sa loob ng kanyang blusa, sa kanyang balat. Kailangan niyang ipakita ito kina Ferdinand at Imelda. Kailangan nilang malaman na ang katotohanan ay hindi lamang nasa mga alaala at salita, kundi nakatala magpakailanman sa mga naninilaw na pahinang iyon. Bumaba siya ng hagdanan ng mas mabilis hanggat maaari nang hindi tumatakbo, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na tila gusto nang lumabas sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa silid panauhin, si Imelda ay nakaupo sa isang silya malapit sa bintana, nakatingin sa hardin na sa wakas ay nakikita niya ng walang takot. Si Ferdinand ay nasa tabi niya, mahinang nakikipag-usap tungkol sa isang bagay na hindi narinig ni Ana. Pareho silang lumingon ng makita siyang pumasok ng biglaan. Ikinandado ni Ana ang pinto sa likod niya nang may nanginginig na mga kamay at inilabas ang talaarawan. Iniabot ito kay Imelda na parang nag-aalok ng isang ninakaw na kayamanan na sa wakas ay bumabalik sa kanyang lehitimong may-ari. Natagpuan ko po ito sa bodega, sabi niya, garalgal ang boses. Nakatago sa ilalim ng isang aparador at kailangan ko pong kumpirmahin ninyo si Elena Reyes. Ang anak na babae na binanggit ninyo, siya po ang nanay ko, hindi po ba? Nanlaki ang mga mata ni Imelda nang makita ang talaarawan, ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang dibdib sa isang hindi sinasadyang kilos na parang sinusubukang pigilan ang pusong nagbabantang tumakas. Namutla ang kanyang mukha, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay namutla muli habang isang mabilis na sunod-sunod na emosyon ang dumaan sa kanyang mga katangian. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Ana at doon ay may pagkilala, sakit, pag-asa at isang pag-ibig na napakatindi na tila imposibleng makulong sa isang napakarupok na katawan. Siya nga bulong niya, ganap na nabasag ang boses, siya ang aking anak, ang aking Elena, ang aking batang babae na hindi ko kailanman napalaki, hindi kailanman nahawakan ng sapat na katagal, hindi kailanman minahal sa paraang dapat mahalin ng isang ina. At ako, nagpatuloy si Ana, muling bumagsak ang mga luha. Nang walang kontrol, ako ang anak niya. Ibig sabihin kayo po ang lola ko, na tunay tayong pamilya, na hindi ako nag-iisa sa mundo tulad ng lagi kong iniisip. Apo kita, kumpleto ni Imelda, iniabot ang nanginginig na mga braso sa isang tahimik na pagsusumamo. Apo kita, Ana, dugo ko, pamilya ko na akala ko ay nawala na magpakailanman. Tinawid ni Ana ang silid sa tatlong malalaking hakbang at bumagsak sa mga braso ni Imelda, humahagulgol ng malakas ngayon. Lahat ng bigat ng mga tao ng kalungkutan at mga tanong na walang sagot ay sa wakas ay nakahanap ng ginhawa. Niyakap siya ng matanda ng buong lakas na pinahihintulutan ng kanyang gumagaling na katawan. Umiiyak din, bumubulong ng mga hindi maintindihang salita ng pag-ibig at ginhawa at pasasalamat para sa isa pang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng buhay. Pinapanood ni Ferdinand ang eksena sa tahimik na pagkabigla
Ang talaarawan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon, binubuklat ang mga pahina ng may mga matang nakakakita ngunit hindi pa lubos na maiproseso. Si Ana ay hindi lamang isang mabait na empleyado na nagligtas sa kanyang ina. Siya ay kanyang pamangkin, siya ay pamilya. At ang lahat ng katotohanan iyon, ang lahat ng masakit at komplikadong kwentong iyon ay naroon sa lahat ng oras, nakatago sa isang maalikabok na bodega, naghihintay na matagpuan. Noon nila narinig ang mabibigat at mabilis na mga hakbang sa pasilyo. Ang doorknob ay umikot ng may marahas na lakas, ngunit nakakandado ang pinto. Ang mga walang pasensyang katok ay umalingaw-ngaw sa kahoy na sinundan ng isang boses na agad na nakilala ng lahat. Ferdinand, buksan mo ang pinto ngayon. Ang boses ni Rowena ay matinis, galit. Puno ng galit na hindi na sinusubukang itago. Anong nangyayari diyan sa loob? Dahan-dahang tumayo si Ferdinand, maingat na itinago ang talaarawan, nagpalitan ng makahulugang tingin kina Imelda at Ana. Huminga siya ng malalim, naghahanda para sa komprontasyon na alam niyang hindi maiiwasan, ngunit hindi na niya kinatatakutan ngayon. Nasa panig niya ang katotohanan, mayroon siyang mga patunay, mayroon siyang pamilya, at yun ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan na maaaring subukang panindigan ni Rowena. Binuksan niya ang pinto ng may matatag na galaw at natagpuan si Rowena na nakatayo doon. Ang mukha ay pula sa galit, ang mga mata ay nagniningas sa hindi mapigilang galit, ang katawan ay tensyonado na parang isang lubid na malapit nang maputol. Pumasok siya na itinutulak siya ng walang seremonya. Biglang huminto nang makita si Ana na nasa mga braso pa rin ni Imelda. Parehong may mga mukha na may marka ng luha, ngunit mayroon ding isang bagay na tila determinasyon. Ano ito? Hiling ni Rowena, tumataas ang tono ng kanyang boses. Anong klaseng sirko ito na itinatayo ninyo sa silid na ito? Hindi ito sirko, Rowena, sabi ni Ferdinand, humakbang pasulong at hinarangan ang kanyang paningin sa dalawang babae. Pamilya ito, katotohanan ito. Ito ang lahat ng sinubukan mong sirain ngunit hindi mo nagawa at ngayon makikinig ka sa bawat salita na sasabihin ko, bawat revelasyon, bawat akusasyon at hindi mo na matatakasan ang mga ito sa pagkakataong ito. Ang katahimikan na sumunod sa pahayag ni Ferdinand ay siksik at na nakakasakal tulad ng hangin bago ang isang bagyo. Tumingin si Rowena nang salitan sa kanya kay Imelda at kay Ana. Ang kanyang mukha ay dumadaan sa isang mabilis na sunod-sunod na mga ekspresyon na nagbubunyag ng higit pa sa gusto niya. Pagkagulat, galit, takot at sa wakas ay ang maskara ng kontrol na ginagamit niya ng napakahusay, sinusubukang magpakatatag kahit na ang mundong kanyang itinayo ay nagsisimulang gumuho sa kanyang paligid. Mga katotohanan, ulit niya pinipilit ang isang tawa na lumabas na peke at matinis. Anong klaseng murang palabas ito, Ferdinand? Talaga bang maniniwala ka sa mga pantasyang kwento ng babaeng ito at ngayon kasama na rin ang kasambahay na ito sa palabas? Hindi ko inaasahan na ganyan kakadaling manipulahin. May pangalan ang kasambahay na ito, matigas na sabi ni Ferdinand, pinapanatili ang kanyang boses na matatag at kontrolado, Ana, at hindi lang siya isang empleyado ng bahay na ito. Pamangkin ko siya, anak ng kapatid na hindi ko alam na mayroon ako, apo ng inang pinilit ninyong kalimutan ko, at hindi Rowena, hindi ako minamanipula. Sa wakas ay nakikita ko na ang katotohanan pagkatapos ng maraming taon na pamumuhay sa iyong kasinungalingan. Namutla si Rowena, nag-alinlangan ang maskara sa isang maikling sandali bago siya muling nagpakatatag. Ito ay ganap na katawa-tawa. Niloloko kayo. Ang babaeng ito ay biglang lumitaw pagkatapos ng mga dekada. Ang babaeng ito ay maginhawang nakahanap ng isang lumang talaarawan at bigla na lang lahat ay masayang pamilya. Pakiusap, Ferdinand, palagi kang mas matalino kaysa rito, huwag kang magpadala sa murang sentimentalismo. Binasa ko ang talaarawan, Rowena, sagot ni Ferdinand. Kinuha ang kwadernong balat mula sa mga kamay ni Ana at itinaas ito sa harap niya bilang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Bawat salita, bawat petsa, bawat pangalan. Kasama na ang sa iyo, oo, nabanggit ka rito ng higit sa isang beses. Kilalang kilala ka ni Imelda. Alam na alam niya kung ano ang kaya mong gawin. At tama siyang matakot sa iyo. Mabilis na sumugod si Rowena, sinusubukang agawin ang talaarawan mula sa kanyang mga kamay sa isang biglaan at desperadong galaw, ngunit mabilis na umatras si Ferdinand. Pinapanatili ang kwaderno na hindi maabot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ngayon ng may galit na hindi na niya maitago. Lahat ng pagkukunwari ng pagiging kalmado ay sa wakas ay inabandona. Ibigay mo sa akin yan ngayon, bulong niya sa pagitan ng mga ngipin.
Hindi mo ito problema. Mga kahibangan lamang ito ng isang matanda at nalilitong babae. Paano hindi ko ito problema? Sigaw ni Ferdinand, at ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita siya ni Ana na ganap na nawala ng kontrol. Tungkol ito sa nanay ko, tungkol sa pamilya ko, tungkol sa buong buhay na ninakaw ninyo sa akin, tungkol sa lahat ng kasinungalingan na ipinakain ninyo sa akin mula pagkabata. Paano mo nasasabing hindi ko ito problema? Si Imelda na nakaupo pa rin ngunit may tuwid at marangal na postura sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan ay pinagmasdan si Rowena ng may ekspresyon na naghahalo ng sakit, awa at isang bagay na malapit sa mapait na pag-unawa. Alam mo mula pa sa simula, hindi ba? Tanong niya ng may mababa ngunit malinaw na boses. Alam mo kung sino ako nang umamin si Arturo tungkol sa akin sa kanyang higaan ng kamatayan. Alam mo ang buong kwento, kung ano ang ginawa sa akin ni Isabel, kung paano ako binura. At nagpasya kang magpatuloy kung saan siya tumigil. Nagpasya kang mas maginhawa na panatilihing nakalibing ang multo kaysa hayaang lumabas ang katotohanan. Lumingon si Rowena sa kanya nang may nagniningas na mga mata. Hindi ka dapat narito, ang kanyang boses ay lumabas na mababa ngunit puno ng lason. Hindi kailanman. Ito ay isang simpleng kasunduan. Mananatili kang tahimik sa maliit na bahay sa likod, invisible, at kami ang bahala sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Ngunit hindi ka marunong manatili sa iyong lugar, hindi ba? Kailangan mong lumitaw, kailangan mong makita, kailangan mong umiral kung kailan ang iyong tungkulin ay simpleng hindi umiral. Kailangan mong sirain ang lahat. Kaya ikaw pala, biglang sabi ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pigil na galit. Ikaw ang nagtali sa kanya sa maisan. Ikaw ang nag-iwan sa kanya para mamatay sa ilalim ng araw na parang isang hayop. Paano mo nagawa ang ganoong bagay sa ibang tao, sa isang matandang walang kalaban-laban? Wala akong ginawang ganyan, mabilis na sagot ni Rowena, masyadong depensibo. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Siguro umalis siyang mag-isa. Naligaw. Ang mga matatanda ay nalilito, alam yan ng lahat. Hindi ko kasalanan kung wala na siyang kakayahang alagaan ang sarili. Sinungaling, sabi ni Imelda, at mayroong isang lakas sa kanyang boses na ikinagulat ng lahat sa silid. Personal kang pumunta sa aking bahay noong umagang iyon. Sinabi mo sa akin na oras na para umalis na ako ng tuluyan, na ang aking presensya ay isang problema na hindi mo napapayagan. Nang sinubukan kong lumaban, nang sinabi kong may karapatan akong manatili rito tulad mo, tinawag mo ang dalawa sa iyong mga tauhan. Dinala nila ako sa maisan. Personal, mong inutos na itali ako sa poste na iyon. Narinig kitang sinabi na ang araw na ang bahala sa iba, na walang magtatanong tungkol sa akin dahil walang nakakaalam na umiral ako, walang nagmamalasakit. At halos tama ka, hindi ba? Ang mga salita ay bumagsak sa silid na parang mga bomba. Bawat isa ay sumasabog at nagiiwan ng mga wasak. Naramdaman ni Ferdinand na nanghina ang kanyang mga binti, kinailangan niyang sumandal muli sa mesa. Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang buong silid ay tila umiikot sa kanilang paligid habang pinoproseso nila ang laki ng pag-amin na iyon. Nakatayo si Rowena doon sa isang mahabang sandali, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, naghahanap ng isang labasan na wala na. Nang magsalita siya, nawala na sa kanyang boses ang lahat ng pagkukunwari ng kawalang kasalanan. Hindi mo mapapatunayan ang anuman diyan. Salita niya laban sa salita ko. Kanino ka maniniwala, Ferdinand? Sa isang babaeng nawala sa iyong buhay sa loob ng 40 taon o sa babaeng nasa tabi mo sa loob ng huling 5 taon, sa nag-alaga sa iyo, sa hasyendang ito? Sa lahat, naniniwala ako sa kanya, sabi ni Ferdinand ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato dahil bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay nagbabalik ng mga alaala na hindi ko alam na mayroon ako. Dahil kapag nagkukwento siya tungkol sa aking pagkabata, nararamdaman ko ito sa aking kaluluwa. Nakikita ko ang mga imahe na nakabaon ng napakalalim na akala ko ay mga panaginip lamang. At dahil sa kaibuturan ng aking puso, palagi kong alam na may isang bagay na malalim na mali. Palagi kong nararamdaman ang puwang na ito, ang pakiramdam na may kinuha sa akin na mahalaga. Pinaniwala mo ako na ito ay paranoia, na nag-iimbento ako ng mga problema. Ngunit hindi. Nararamdaman ko ang kanyang pagkawala, ang pagkawala ng katotohanan. Umatras si Rowena na parang pisikal na tinamaan, ang kanyang mukha ay nagpakita
sa unang pagkakataon ng isang bagay na tila tunay na kahinaan. Ngunit ito ay isang sandali lamang bago bumalik ang galit ng buong lakas. Hahayaan mo akong umalis ngayon, utos niya, sinusubukang bawiin ang anumang tono ng autoridad na wala na sa kanya at kalimutan na nating lahat ang katawa-tawang usapan na ito. Bukas, mawawala na ang babaeng ito rito at babalik na ang lahat sa normal, sa kung ano ang dapat palaging naging. Hindi, sagot ni Ferdinand nang may ganap na kahinahunan. Mananatili ka rito hanggang sa magpasya ako kung ano ang gagawin sa iyo. Mag-iipon ako ng mga saksi, idodokumento ko ang lahat, titiyakin kong mananagot ka sa iyong ginawa. At hindi aalis si Imelda kahit saan. Ito ang palaging tahanan niya, palagi. Ikaw ang nanghihimasok dito. Ikaw ang hindi kabilang. Pinapanood ni Ana ang lahat ng may mabilis na tibok ng puso. Isang bahagi niya ay gustong makialam, ngunit alam niyang ito ay isang sandali na kailangang harapin ni Ferdinand ng mag-isa. Ito ang kinakailangang paghihiwalay, ang pagputol ng hindi nakikitang tali na nagtali sa kanya ng matagal sa mga manipulasyon ni Rowena. Mabilis na nagbago ng taktika ang babae, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na tila tunay, ang kanyang boses ay naging malambot at nagmamakaawa. Ferdinand, mahal ko, pakiusap, nalilito ka, stressed, lubos kong nauunawaan, ngunit huwag mong gawin ito. Huwag mong itapon ang lahat ng ating binuo, lahat ng mga tao na ito dahil sa mga kwento ng nakaraan. Mahal kita, alam mong mahal kita. Huwag mong hayaang sirain nila ang mayroon tayo, ngunit hindi. Natinag si Ferdinand. Kung mahal mo talaga ako, Rowena, hindi mo kailanman gagawin ang ginawa mo. Hindi mo kailanman itatago ang katotohanan sa akin sa lahat ng mga tao na ito. Hindi mo kailanman susubukang patayin ang nanay ko. Ang pag-ibig ay hindi itinatayo sa mga kasinungalingan at kalupitan. Ang mayroon tayo, kung mayroon man tayong tunay, ay natapos sa sandaling itinali mo ang isang walang kalaban-laban na babae sa isang poste para mamatay. Ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, tiyak at hindi na mababawi na parang isang sentensya. Napagtanto ni Rowena sa sandaling iyon na ganap na siyang natalo. Lahat ng manipulasyon, lahat ng kontrol na ginamit niya sa loob ng maraming taon ng may napakagaling na kahusayan, lahat ay gumuho na parang isang kastilyo ng mga baraha sa ilalim ng isang malakas na simoy ng hangin. Magsisisi ka rito, sabi niya, at ngayon ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas, walang anumang pagkukunwari ng lambing. Aalis ako sa hasyendang ito at dadalhin ko ang lahat ng lehitimong akin. Ang mga dokumento na bukas palad na inilipat ng iyong mahal na ina sa aking pangalan noong akala niyang mabibili niya ako. Ang mga ari-arian, ang mga karapatan, malalaman mo na hindi gaanong marami ang matitira nang wala ako, Ferdinand. Ngumiti si Ferdinand, ngunit ito ay isang malungkot na ngiti, walang anumang bakas ng katatawanan. Kunin mo na ang lahat. Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Mas gugustuhin kong magsimula sa simula ng may katotohanan kaysa magpatuloy na mayaman sa mga kasinungalingan. At tungkol sa mga dokumento, sinusuri na ng aking mga abogado ang lahat ng mga paglilipat na ginawa mo. Anumang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pamimilit o pandaraya ay ibabalik. Alam mo yan, tinitigan siya ni Rowena ng ilang segundo pa at sa sandaling iyon ay malinaw na nakita ni Ana kung ano talaga siya sa ilalim ng lahat ng maingat na itinayong harapan. May galit, oo, ngunit mayroon ding takot. Takot na mawala ang lahat, takot na harapin ang mga kahihinatnan, takot na kailangang muling buuin ang isang buhay na malayo sa posisyon ng kapangyarihan na labis niyang pinahahalagahan. Hindi pa ito tapos, iniluwa niya ang mga salita na parang lason. Hahanapin mo pa rin ako. Malalaman mo ang iyong pagkakamali kapag nag-iisa ka na kasama ang dalawang iyan na kumakain sa iyong mga emosyon. At pagkatapos ay huli na ang lahat. Lumingon siya at lumabas na isinasara ang pinto ng napakalakas na nanginig ang mga kuwadro sa mga dingding. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, mabilis at galit na sinamahan ng mga tunog ng mga pintong binubuksan at isinasara ng marahas, mga drawer na nililimas. Ang kanyang galit ay nagpapakita sa brutal na paraan ng pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid. Umupo si Ferdinand ng mabigat sa silya.
Ipinapahid ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha sa isang kilos ng malalim na pagod. Nagpalitan ng tingin sina Imelda at Ana bago lumapit si Ana sa kanya. Inilalagay ang kanyang kamay ng marahan sa kanyang balikat sa isang pagtatangka ng tahimik na aliw. Ginawa niyo po ang tama, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Alam kong masakit, ngunit kailangan. Alam ko, sagot niya, ang kanyang boses ay pagod, ngunit mayroon ding bakas ng ginhawa. Masakit dahil napagtanto ko na ang buong buhay ko ay batay sa mga kasinungalingan, na ang taong pinagkakatiwalaan ko na kasama kong namumuhay ay may kakayahang gumawa ng isang bagay na napakalupit. Ngunit sa parehong oras, nararamdaman kong sa wakas ay makakahinga na ako, na parang isang bigat na hindi ko alam na daladala ko ay inalis sa aking mga balikat. Ang sakit ay bahagi ng paggaling, sabi ni Imelda mula sa upuan kung saan siya nanatiling nakaupo. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng karunungan na ipinanganak mula sa pagdurusa. Masakit dahil sa wakas ay nararamdaman mo ang lahat ng pinigilan sa loob ng mga dekada. Ngunit lilipas din iyan, anak ko, sa kabilang panig ng sakit na iyan ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay laging nagpapalaya kahit na nasusunog ito habang dumadaan. Sa mga sumunod na oras, ang hasyenda ay napuno ng isang hindi pangkaraniwang kaguluhan. Nag-aayos si Rowena ng kanyang mga gamit ng may mabilis na pagmamadali, sumisigaw ng mga utos sa mga nalilitong empleyado na halos hindi alam kung paano tumugon. Ang ilan ay sinubukang tulungan siya dahil sa ugali o takot, ang iba ay simpleng nanonood mula sa malayo. Pinoproseso ang dramatikong pagbabago na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Bumaba si Ana sa kusina nang medyo huminaho na ang lahat at natagpuan si Aling Silya na naghahanda ng tsaa, bahagyang nanginginig ang mga kamay, ang mukha ay may marka ng mga kamakailang luha. Nagangat ng tingin ang kusinera nang pumasok ang dalaga at mayroong napakaraming pagkakasala sa tingin na yon na naramdaman ni Ana na nanikip ang kanyang puso. Totoo pala? Tanong ni Silya ng may mababa at basag na boses. Talaga bang ginawa niya yon kay Doña Imelda? Itinali siya para mamatay? Tumango si Ana, umupo sa mabigat na mesa na kahoy na nasa gitna ng kusina. Ginawa niya at sinubukan pa niyang pagtakpan ang lahat, gawing parang walang nangyari. Ngunit ngayon lumabas na ang katotohanan at wala nang balikan. Ipinikit ni Aling Silya ang kanyang mga mata ng mahigpit, malayang dumadaloy ang mga luha ngayon. Alam ko pag-amin niya sa isang naghihirap na bulong. Patawarin ako ng Diyos, ngunit alam kong may isang bagay na napakamali. Nakikita ko si Doña Imelda mula sa malayo minsan. Kapag pumupunta ako sa likod ng ari-arian, masyadong payat, masyadong malungkot. At nagkukunwari akong hindi ko nakikita. Dahil natatakot ako. Takot na mawala ng trabaho, takot na hindi masuportahan ang aking mga apo. Ngunit hindi iyon dahilan, hindi. Dapat may ginawa ako. Kahit ano, may magagawa po kayo ngayon, sabi ni Ana ng may katatagan, hinawakan ang kulubot na kamay ng kusinera. Maaari ninyong sabihin ang katotohanan. Maaari ninyong kumpirmahin ang inyong nakita, ang inyong nalaman. Mahalaga ang inyong salita, Aling Silya. Lahat ng salita ay mahalaga ngayon. Tumango si Silya ng may determinasyon na isinilang sa kanyang mga pulang mata. Sasabihin ko sa sinumang kailangang makinig, sa mga autoridad kung kinakailangan. Hindi na ako matatakot, hindi na ako magiging tahimik na kasabwat ng kawalang katarungan. Ang ibang mga tao ay nagsimulang lumitaw sa kusina habang kumakalat ang balita. Si Mang Gerardo, ang pinakamatandang katiwala na may sombrero sa kanyang mga kamay at hiya sa kanyang mukha, ay nagulat na nakita si Imelda na dinala sa likod bahay mga dekada na ang nakalipas noong siya ay isang batang lalaki pa lamang na nagtatrabaho kasama ang kanyang ama. Si Aling Lourdes, na nag-aalaga sa labahan, ay umamin sa pagitan ng mga hikbi na pinagbawalan siyang labhan ang mga damit ng matanda na magkaroon ng anumang kontak sa kanya. Isa-isa ang mga empleyado na nanatiling tahimik dahil sa takot, dahil sa pangangailangan, dahil sa direktang utos, ay nagsimulang magsalita, magpatotoo, kumpirmahin na si Imelda ay hindi isang estranghero, kundi isang taong laging naroon na invisible lamang sa mga mata ng mga pumiling hindi tumingin. Nang ganap na dumilim sa hasyenda, umalis na si Rowena. Dinala niya ang kanyang mga nagmamadaling maleta, ilang personal na gamit at ang mapait na pangako na hindi pa iyon tapos.
Ngunit walang pakialam si Ferdinand. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang makahinga, na maaari siyang maging tapat sa kanyang sarili tungkol sa kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Umakyat siya sa silid kung saan nag-uusap ngayon sina Imelda at Ana, nagpapalitan ng mga kwento, pinupunan ang mga walang laman na espasyo ng mga nawawalang dekada ng mga salita at luha at nag-aalangan na tawa. Huminto siya sa pinto, pinagmamasdan silang dalawa at naramdaman na may uminit sa kanyang dibdib. Iyon ay pamilya, iyon ay totoo at mas mahalaga iyon kaysa sa anumang komportabling kasinungalingan na pinaniwalaan niyang totoo. Maaari ba akong pumasok? Mahinahon niyang tanong. Ngumiti silang dalawa at suminyas na sumali siya, nagbibigay ng spasyo sa kama kung saan sila nakaupo. Umupo si Ferdinand sa pagitan nila at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang nasa tamang lugar siya. Ang daan sa hinaharap ay magiging mahirap, alam niya. Magkakaroon ng mga kahihinatnan, mga hamon, marahil kahit mga legal na laban, ngunit hindi mahalaga dahil ngayon mayroon siyang isang bagay na hindi pa niya tunay na naranasan. Nabalik na ang kanyang pamilya at handa siyang ipaglaban ito. Ang mga unang sinag ng araw ay pumapasok sa mga kurtina nang magising si Ferdinand. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing, walang bangungot, walang pakiramdam na may mali. Bumangon siya at pumunta sa bintana upang pagmasdan ang hasyenda na gumigising sa ilalim ng ginintuang liwanag. Nagsisimula na ang mga empleyado sa kanilang mga gawain. Ang mga baka ay umuunga sa malayo, ang langit ay may kulay rosas na nangangako ng isa pang mainit na araw. May kakaiba sa hangin, isang kagaanan na parang isang hindi nakikitang bigat ang inalis sa buong ari-arian. Bumaba siya sa kusina at natagpuan si Ana na naghahanda ng kape. Ngumiti siya ng maliwanag. "Magandang umaga, Tito Ferdinand," sabi niya. Siya ay tito, mayroon siyang pamilya. "Magandang umaga, pamangkin," sagot niya na tumatawa. "Kumusta na ang nanay ko?" "Pabuti ng pabuti. Kahapon nag-usap kami ng ilang oras. Nagkwento siya tungkol sa nanay ko, tungkol sa pamilya. Sa wakas lahat ay may katuturan." Tumango si Ferdinand. Nagpalipas din siya ng gabi na nakikinig kay Imelda. Ang kanyang mga kwento ay pumupuno sa mga puwang ng alaala. Habang mas marami siyang naririnig, mas marami siyang naaalala na parang sa wakas ay na-access ng kanyang isip ang mga bagay na nakakandado sa loob ng mga dekada. Pagkatapos ng almusal, nagpasya siyang kausapin ang lahat ng mga empleyado. Hiniling niya kay Ana na tipunin sila sa patio. Nang naroroon na ang lahat, umakyat siya sa beranda upang makita. Nagpasalamat siya sa kanilang presensya at nagsimulang ipaliwanag ang katotohanan tungkol kay Imelda, ang kanyang inang itinago sa loob ng napakaraming taon. "Gusto kong pasalamatan ang presensya ng lahat dito," nagsimula si Ferdinand. Ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng tunay na emosyon. "Alam kong ang mga huling araw ay napakagulo, puno ng mga pagbabago at revelasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Karapatan ninyong malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Ang babaeng natagpuan ni Ana na nakatali sa maisan ay hindi isang estranghero na pumasok sa ari-arian. Siya si Imelda Reyes Santos, ang aking ina. Palagi siyang narito sa hasyendang ito, ngunit itinago, inilayo, trinato na parang hindi siya umiiral. Ito ay isang kahindik-hindik na kawalang katarungan na tumagal ng napakatagal. May mga bulungan sa mga empleyado, ang ilan ay tila tunay na nagulat, ang iba ay malinaw na naghihinala na may isang bagay na napakamali sa loob ng maraming taon. Nagpalitan ng tingin sina Aling Silya at Mang Gerardo na puno ng kahulugan at pinagsasaluhang pagkakasala. Ang nangyari sa kanya ay hindi katanggap-tanggap, nagpatuloy siya. "Wala nang katulad nito ang mangyayari rito, walang sino man ang makakalimutan, patahimikin o hindi igagalang. Ang hasyendang ito ay isang lugar ng trabaho at dignidad, ang ilan ay pumalakpak." Nagpatuloy si Ferdinand na sinasabi na sinumang gustong magsalita tungkol sa kanilang nakita ay protektado. Humakbang si Mang Gerardo at nag-ulat na nakita si Imelda na dinala sa likod bahay mga tao na ang nakalipas nung nagtatrabaho siya kasama ang kanyang ama. Sumunod siya dahil sa takot at ngayon ay humihingi ng paumanhin. Agad na bumaba si Ferdinand at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng matandang lalaki sa isang kilos ng pag-unawa at pagpapatawad. "Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Gerardo. Ang takot ay isang napakalakas at tunay na bilangguan. Ang mahalaga ngayon ay malaya na tayong lahat dito, maaari tayong magsimulang muli ng may katapatan."
Ang ibang mga empleyado ay nagsimulang magsalita, bawat isa ay nagbabahagi ng maliliit na piraso ng katotohanan na itinago nila sa loob ng maraming taon. Ikinuwento ni Aling Lourdes sa pagitan ng mga luha, ang mga pagkakataong nagdadala siya ng pagkain ng patago kay Imelda kapag walang nakatingin. Inamin ni Aling Celia na nagkunwari siyang hindi siya nakikita kapag nagkakasalubong sila sa ari-arian. Para bang isang emosyonal na dam ang sa wakas ay nasira at lahat ng nakakulong sa loob ng napakatagal na panahon ay malayang dumaloy sa unang pagkakataon. Nang matapos ang pagpupulong halos 1 oras pagkatapos, naramdaman ni Ferdinand na may isang pangunahing at malalim na bagay na nagbago magpakailanman. Hindi lamang ito tungkol kay Imelda, kay Ana o kay Rowena. Ito ay tungkol sa buong komunidad ng mga tao kung paano sila nag-uugnayan sa isa't isa, kung anong uri ng lugar ang magiging Hacienda Santa Elena mula noon. Isang lugar ng katotohanan, hindi ng mga kasabwat na katahimikan. Bumalik siya sa loob ng bahay at umakyat sa silid ni Imelda. Nakaupo siya sa isang komportabling silya sa tabi ng bukas na bintana. Nakatingin sa tanawin na palaging sa kanya sa karapatan, ngunit malupit na ipinagkait sa kanya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang hardin ay namumulaklak sa ibaba, ang mga puno ay marahang sumasayaw sa simoy ng hangin, at lahat ay tila mas buhay sa paanuman. Lumingon siya nang pumasok siya at mayroong isang payapang kapayapaan sa kanyang kulubot na mukha. Narinig kitang nagsasalita sa ibaba kasama ang mga empleyado, mahinahon niyang sabi, isang nag-iisang luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Ang iyong ama ay magiging napaka-proud sa lalaking naging ikaw, Ferdinand. Kahit na tumagal ng lahat ng panahong ito para makarating ka rito, nakarating ka. At yun ang talagang mahalaga sa huli. Umupo si Ferdinand sa gilid ng kama sa harap niya, hinawakan ang kanyang maliliit at malamig na mga kamay sa pagitan ng sa kanya. Nanay, sabi niya, at ang salita ay lumalabas pa rin ng may kaunting hirap ngunit lalong nagiging natural. Napakaraming bagay na gusto kong gawin para kahit paano ay mabayaran ang lahat ng panahong nawala sa atin. Ngunit hindi ko alam kung saan eksaktong magsisimula. Hinawakan ni Imelda ang kanyang mga kamay nang may nakakagulat na lakas na kanyang binabawi. Hindi mo kailangang bayaran ng anuman, mahal kong anak. Ang nakaraan ay nakaraan na at hindi na mababago gaano man natin kagusto. Ang talagang mahalaga ay ang kasalukuyan, ang sandaling ito ngayon. Ang makasama tayo rito, muling binubuo ang nasira nun pa. At kasama natin si Ana, ang aking apo, ang iyong pamangkin, isang mahalagang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos o ng tadhana noong hindi na tayo umaasa ng mga himala, na parang tinawag ng pagbanggit sa kanyang pangalan. Lumitaw si Ana sa pinto sa sandaling iyon, may dalang tray na may mainit na tsaa at mga gawang bahay na biskwit na umuusok pa. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya nang may ngiti na nagpapaliwanag sa anumang silid. Siyempre mahal, sagot ni Imelda nang may pagmamahal ng ina. Halika, umupo ka sa amin. Bahagi ka ng pamilyang ito tulad ng sino man sa amin. Maingat na inilagay ni Ana ang tray sa mesa, sa gilid at umupo sa sahig na nakasandal sa dingding, sa isang posisyon na nagpapaalala noong bata pa siya at nakikinig sa mga kwento ng lola na halos hindi niya nakilala. Nag-usap silang tatlo ng ilang oras tungkol sa mga susunod na hakbang, tungkol sa mga kinakailangang pagbabago sa hasyenda, tungkol sa kung paano maayos na parangalan ang alaala ng mga nakalimutan o binura. Gusto kong gawing isang alaala ang maliit na bahay sa likod kung saan ka nanirahan, biglang sabi ni Ferdinand. Ang ideya ay sumibol sa kanyang isipan ng may malinaw na kalinawan. Hindi isang lugar ng malungkot na kalungkutan, kundi ng makabuluhang pag-alala at pag-aaral, upang walang sino man ang makalimot sa nangyari doon, upang hindi na maulit ang kahindik-hindik na kwentong ito, hindi rito o saan man. Pinag-isipan ni Imelda ang ideya ng tahimik sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay tumango ng may pag-apruba. Magandang ideya iyan, anak ko. Ang pagbabago ng sakit sa pag-aaral ay may napakalaking halaga, ngunit hindi lamang isang static na alaala. Gusto kong maging isang lugar din ito ng pagtanggap para sa mga taong nangangailangan ng tulong, ng isang ligtas na lugar, ng isang taong makakakita at kikilala sa kanilang pagkatao. Na ang espasyong iyon na naging lugar ng pagbubukod at pagdurusa ay maging isang espasyo ng pagsasama at paggaling. Naramdaman ni Ana na napuno ng luha ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Kayo
Ito ay mga kamangha-manghang tao, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kayong dalawa ang magawang baguhin ang napakaraming pagdurusa sa isang bagay na makakatulong sa iba. Iyan ay tunay na pambihira. Ang mga sumunod na araw ay puno ng matinding aktibidad at malalim na pagbabago. Agad na sinimulan ni Ferdinand na muling ayusin ang buong administrasyon ng hasyenda, nakikipagtulungan sa mga abogado upang ibalik ang mga mapanlinlang na paglilipat na ginawa ni Rowena, binabawi ang mga mahahalagang dokumento at ari-arian na sinubukan niyang ilihis. Natuklasan niya na naging maselan siya sa kanyang mga pagtatangkang magnakaw, ngunit ang kanyang mga padalos-dalos na kilos ng harapin ay nag-iwan ng malinaw na mga bakas na nagpadali sa pagbawi ng lahat. Isang mahusay na abogado ang kinuha upang matiyak na matatanggap ni Imelda ang lahat ng legal na pagkilala na nararapat sa kanya bilang lehitimong ina at unang asawa ni Arturo Santos. Inayos ang mga papeles, dininig at idinukomento ang mga saksi at unti-unti ang opisyal na katotohanan ay nagsimulang umayon sa tunay na katotohanan na laging umiral ngunit itinanggi. Ang maliit na bahay sa likod ay ganap na inayos ng may pagmamahal at layunin. Ginawa itong isang maliit na sentro ng suporta para sa mga manggagawa sa bukid at kanilang mga pamilya, nag-aalok ng pangunahing tulong medikal, suporta sa edukasyon para sa mga bata at psikolohikal na pagsubaybay para sa mga nangangailangan. Tiniyak ni Imelda na aktibong makilahok sa inaugurasyon. Ilang linggo pagkatapos, pinuputol ang seremonyal na laso sa tabi ni Ferdinand at Ana. Silang tatlo ay nakangiti para sa mga litrato na magdodokumento sa makasaysayang sandali ng pagtubos at muling pagsisimula. Si Ana, na dati ay isang invisible na kasambahay lamang na walang malinaw na kinabukasan, ay mayroon ng ganap na naiiba at makabuluhang papel sa hasyenda at sa pamilya. Mariing iginiit ni Ferdinand na mag-aral siya, natuparin ang mga pangarap sa edukasyon na isinantabi niya dahil sa pangangailangan. Inenroll niya siya sa isang mahusay na kolehiyo sa Bacolod, tinitiyak na magkakaroon siya ng lahat ng kailangan niya upang bumuo ng isang maningning na kinabukasan na nais niya para sa kanyang sarili. Ngunit tiniyak ng dalaga na bumalik sa hasyenda tuwing maaari, lalo na sa mga katapusan ng linggo upang mapalapit kay Imelda, upang alagaan ang lola na sa wakas ay nakilala niya at upang palakasin ang mga ugnayan ng pamilya na muling binubuo bawat mahalagang piraso. Si Imelda sa kabilang banda ay kitang-kita na namumulaklak sa bawat araw na lumilipas. Tumataba siya, ang kanyang balat ay bumabalik sa sigla at kinang. Ang kanyang ngiti ay bumabalik ng mas madalas. Ginugugol niya ang mga maaraw na hapon sa hardin na palaging minahal niya ngunit ipinagkait sa kanya, personal na nag-aalaga sa mga bulaklak gamit ang mga kamay na muling natutuklasan ang kasiyahan ng malayang pagtatrabaho. At bawat gabi, walang palya, bago matulog, pumupunta si Ferdinand sa kanyang silidyon, umuupo sa tabi ng kama at hinihiling na magkwento siya, tulad ng ginagawa niya noong maliit pa siyang bata, tulad ng dapat niyang ipinagpatuloy sa lahat ng mga ninakaw na taon. Isang mainit na linggo ng Marso, eksaktong 3 buwan pagkatapos ng dramatikong pagliligtas, ang hasyenda ay nagkaroon ng isang espesyal at makabuluhang pagdiriwang. Kaarawan ni Imelda at tiniyak ni Ferdinand na tipunin ang lahat ng mga empleyado, ilang mga kaibigan mula sa rehiyon na alam ang kwento at ipagdiwang hindi lamang ang isa pang taon ng buhay kundi lalo na ang ganap na muling pagsilang ng babaeng tumangging ganap na mabura. Sa gitna ng masayang pagdiriwang na may live music at masaganang pagkain, humiling si Imelda ng pangkalahatang katahimikan. Agad na huminto ang lahat upang makinig sa kanya ng may pansin at respeto. Nakatayo siya sa tabi ni Ferdinand at Ana. Ang tatlong henerasyon ay sa wakas ay nagkasama at nakikita. Gusto kong magpasalamat ng malalim sa lahat ng narito. Ngayon na nagdiriwang kasama ko nagsimula siya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw sa kabila ng kanyang katandaan. Nagpalipas ako ng maraming taong na ganap, na invisible, kinalimutan, naniniwala na wala akong halaga sa sinuman sa mundong ito. Ngunit natuklasan kong palagi akong mahalaga sa aking anak na hindi sinasadyang daladala ang aking mga alaala sa loob niya.
Sa aking apo na hinanap ako nang hindi man lang alam kung sino talaga ako at sa bawat isa sa inyo na kahit na may nakakaparalisang takot ay nagtago ng maliliit na mahalagang piraso ng katotohanan hanggang sa wakas ay maibunyag ito ng ganap. Ngayon hindi ko lamang ipinagdiriwang ang aking mga tao na nabuhay, kundi ipinagdiriwang ko ang buhay na ibinalik sa akin at ipinapangako kong pararangalan ito ng husto sa bawat araw na natitira sa akin. Lahat ay pumalakpak ng may emosyon, marami ang hayagang umiyak at nagpatuloy ang pagdiriwang hanggang hating gabi sa ilalim ng isang napakaliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin. Nang sa wakas ay tumahimik ang hasyenda at natulog na ang lahat, naiwan si Ferdinand na mag-isa sa beranda, nakatingin sa walang katapusang mga bituin sa itaas. Sumama sa kanya si Ana pagkatapos may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ano ang iniisip mo, Tito? Mahinahon niyang tanong kung paano maaaring magbago ang buhay ng napakabilis at napakabilis, sagot niya ng may pag-iisip. 3 buwan pa lang ang nakalipas, nabubuhay ako sa isang kasinungalingan na akala ko ay komportable at totoo. Ngayon, nabubuhay ako sa isang katotohanan na minsan ay hindi pa rin komportable ngunit mas totoo. At hindi ko ito ipagpapalit sa anuman sa mundo. Ako rin, masigasig na sumang-ayon si Ana. Ginugol ko ang buong buhay ko na pakiramdam na hindi ako kumpleto, na parang may kulang sa akin. Ngayon alam kong hindi isang bagay ang kulang, mga tao ang kulang, pamilya ang kulang. Kayo ang kulang. Nanatili silang dalawa doon sa tahimik at komportabling katahimikan hanggang sa lumitaw si Imelda sa pinto nakabalot sa isang makulay na alampay. Mananatili ba kayo diyan buong gabi na nagmumuni-muni sa universo o matutulog na kayo? Tanong niya nang may mapaglarong ngiti na nagpamukha sa kanya na mas bata ng ilang dekada. Tumawa si Ferdinand ng taus-puso at inalok ang kanyang braso sa kanya sa isang maginoong kilos. Matutulog na kami, nanay. Bukas mayroon tayong isang buong bagong araw sa harap natin at mayroon na nga sumang-ayon si Imelda ng may ramdam na kagalakan. Mayroon tayong lahat ng araw na gusto natin ngayon dahil sa wakas ay ganap na tayong malaya. Malaya sa takot, malaya sa mga kasinungalingan, malaya na maging kung sino tayo dapat palagi. Pumasok silang 3 sa bahay, dahan-dahang isinasara ang pinto sa likod nila. Sa labas, ang Hacienda Santa Elena ay natutulog ng payapa sa ilalim ng walang katapusang kalangitan na puno ng mga bituin. Ang mga pinagpalang lupain nito ay nag-iingat ngayon, hindi lamang ng mga lumang kwento ng sakit at malupit na katahimikan, kundi pati na rin ng mga bagong kwento ng pagtubos, ng matapang na katotohanan at ng isang pag-ibig na milagrosong nakaligtas sa mga dekada ng sapilitang pagkalimot. Sa huli, hindi ang kapangyarihan ang nagligtas kay Imelda mula sa tiyak na kamatayan. Hindi ang pera o ang posisyon sa lipunan. Ito ay ang tunay na katapangan ng isang dalaga na tumangging tumingin sa kabilang panig ng harapin ang kawalang katarungan. Ito ay ang masakit na katapatan ng isang anak na sinadyang pinili ang hindi komportabling katotohanan sa halip na ang komportabling kasinungalingan. Ito ay ang hindi matitinag na lakas ng isang babae na kahit na sistematikong binura ay hindi kailanman tumigil sa tunay na pag-iral. At doon, sa hasyendang iyon sa Negros Occidental, 3 henerasyon ng isang brutal na nasirang pamilya ang sa wakas ay natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. Hindi para burahin ang kahindik-hindik na nakaraan, iyon ay imposible at hindi tapat, kundi para parangalan ito ng may katotohanan, matuto ng malalim mula rito at bumuo ng isang kinabukasan kung saan walang sino man ang mga kakalimutan, kung saan lahat ng boses ay maririnig ng malinaw at kung saan ang katotohanan gaano man kasakit sa simula ay palaging magkakaroon ng sagradong espasyo upang mamulaklak. Wakas ang kwento. Mahal naming mga tagapakinig, taus-puso naming inaasahan na ang kwento ni Imelda, Ferdinand at Ana ay lubos na nakaantig sa inyong mga puso. Kung naantig kayo sa matinding paglalakbay na ito ng muling pagkikita, katotohanan at pagtubos, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito. Araw-araw nagdadala kami ng mga matitindi at nakakaantig na kwento tulad nito na nagbubunyag ng pinakamalalim at tunay na bahagi ng kaluluwa ng tao at nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama. Inaasahan namin kayo sa susunod na episode.